Ilang araw na ngang maulan dahil sa bagyo. Buti na nga rin lang at gabi pa nga lang nag-announce na si Mayor na walang pasok. Kaya naman makakatangha-tanghali na nga din ng gising kahit papano. Pagkababa nga namin, sakto naman dumating itong aking parcel. Ito nga pala yung order ko na ginagamit ni Tariray na wipes. Itong gusto ko nga gamitin tong wipes na to kasi napakabango niya at ang lambot niya sa balat. At hindi nga nagkakarasya si Tariray pag ito yung gamit niya. Sahod nga pala kagahapon ng dada kaya nag-abot siya sa akin ng pambudget. Ayoko nang ma-stress kung paano pagkakasyahin itong inabot siya sa akin kaya naman siya na nga lang yung utusan kong mamalengke. Para naman alam niya at may idea siya kung gano'n nakataas yung mga bilihin ngayon. Pagkatapos kong ilista yung mga pamimilihin niya ay nagsalang na nga ako ng sinaing. Naglinis na nga rin ako sa aming lababo para naman pag dumating na ang dada ay maasikaso ko na yung mga pinamili niya at hindi na ako mahihirapang kumilos pa. Nang mga ilang minuto nga dumating na nga siya at ito nga yung mga pinamili niya. Bumili nga lang siya ng tilapia na halagang 150 pesos. 3 piraso na nga yan at pinachop niya nga lang sa gitna. Aasinan ko nga lang yan para hindi siya mahampok. Bumili nga rin pala ang dada nitong bangus. Marinated na nga yan kaya hindi ko na yan kailangan pantimplahan. Kulang-kulang 150 pesos nga pala yung 3 pirasong bangus na yon. Ang nasa listahan ko kasi ay halagang tigo 150 pesos nga lang sa mga isda. Ganun nga din sa manok, halagang 150 pesos nga lang yan dahil ayun nga yung nakalista ko doon. Etong isaw naman ay hindi yan kasama sa mga nilista ko pero bumili ang dada. Okay lang naman dahil magkano lang naman yun. Para naman sa ulam namin pananghalian, bumili nga lang ang dada ng ampalaya. Nagulat nga ako sa presyo ng ampalaya dahil 70 pesos na nga itong 1 piraso. Mahal na talaga ng mga bilihin ngayon kahit gulay nga lang yung uulamin mo ay talaga namang napakamahal na. Akala ko nga makakatipid-tipid ako kasi gulay yung uulamin namin hindi rin pala. Para hindi nga pala mapait yung ampalaya na lulutuin ko nilamas ko nga iyan sa asin tapos binabad ko na nga rin sa tubig. Habang ginagayat ko naman itong kamatis. Itong kamatis na to ay kasama nga rin ito sa pinamili ni dada at 30 pesos nga ang 3 piraso. Habang nagagayat nga ako dyan, meron nga akong ojes. Itong ang batang ito nag-aantay sa akin. Panay bigkas na nga niya ng mama kaya naman kinuha na siya ng kanyang tita. Habang ginagayat ko nga yung kamatis, nagpainit na nga ako ng kawali para naman igigisa ko na nga lang siya pagkatapos ko magayat. Sunod ko naman inilagay itong ampalaya para masama na nga rin siya sa paggisa. Lagyan ko nga lang yan ng asin at paminta tsaka na rin magic sarap. Pagkatapos nga nagbati na nga rin ako ng 3 itlog. 3 itlog nga lang yung ilalagay ko kasi ilan nga lang din kaming kakain nito. Si kuya kasi at ang daday mahilig sa mga prito-prito kaya naman kapag nagluluto ako ng gulay ako nga rin lang yung kumakain. Pagkatapos mga magluto ng ginisang ampalaya ay nagprito na nga rin ako ng bangus para dun sa dalawa. Sunod ko namang inasikaso itong second batch na pinamili ng dada. Galing kasi siya sa bayan at nagbayad ng motor at sinabay niya na nga rin yung pamimili nitong mga prutas. Bumili nga rin siya ng chop suey para may pang-ulam kami mamayang gabi. Makain naman ng gulay ang dada pero pili nga lang. Dito nga sa mga prutas na pinamili niya ay kulang-kulang 500 nga daw ang kanyang ginastos. Pagkatapos ko namang ayusin yung mga prutas, sinunod ko namang ayusin itong mga lagayan namin ng sabon. Tama nga din yan sa mga pinamili ng dada sa bayan. Buti na nga lang at may dala nga rin siyang pasalubong dahil gutom na nga rin ako. Favorite ko talaga tong Dunkin Donut kaya naman kain tayo mga mare. Salamat sa panonood. Babu!